Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong kadahilan ng iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kapag sinabi po nating lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay, ang ibig sabihin natin, pantay-pantay tayo sa dignidad at karapatang pantao. Gayunpaman, hindi talaga tayo magkakatulad o pare-pareho. Bawat isa sa atin may kakaibang personalidad at bawat isa sa atin may kani-kaniyang kahinaan. Ang bawat tribo o bansa naiiba sa iba. May magkakaibang katangian, kahinaan, at kalakasan. Sa ating mundo na maraming pagkakaiba-iba, tumataas din naman ang mga kaso ng diskriminasyon o panghuhusga. Bakit? Dahil may sarili tayong pamantayan. At kung madalas nating iniisip na ang pamantayan natin ay mas angat sa iba, dito pumapasok yung tinatawag nating panghuhusga. Iniisip natin
na ang ating pamantayan ay mas mahusay kaysa sa iba. At kaya naman, itinataas natin ang ating mga sarili at minamaliit ang iba. Ang nakalulungkot, nakatuon tayo sa pagkakamali ng iba, habang nakakalimutan natin na marami din tayong mga pagkakamali. Kapag hinuhusgahan natin ang iba, talaga namang hinuhusgahan din natin ang ating sarili. Dahil ang kalimitan nating napupuna ay ang mga bagay na wala sa ating sarili. Kaya nga po sa halip na maging mapanghusga, bakit hindi tayo matutong magpahalaga? Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga. Sa halip na tayo'y maging mapanghusga, bakit hindi na lang tayo matutong magpahalaga? Mas mainam na isulong ang pagiging positibo kaysa pagiging negatibo at sensitibo. Kaya nga napakaganda ng paalala sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi rin kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos, ayon na rin sa hatol na inihatol ninyo sa iba. Sabi ni Jesus Nazareno, huwag dapat tayong humatol sa ating kapwa upang hindi rin tayo hahatulan ng Diyos. Ang kabuuan nito ay ang paalala ni Jesus na tanggalin natin muna ang mga puwing, ang mga dumi, ang mga dungis sa ating mga sarili bago natin alisin ang mga dumi at pagkakamali ng ibang tao. Ito'y nangangahulugang pagtingin sa ating sarili bago natin tingnan ang kahinaan, ang karumihan at pagkakamali ng ibang tao. Tuwirin muna natin ang ating mga likong direksyon at pamamaraan sa buhay. Mga kapatid kay Kristo, ang hamon sa atin sa araw na ito, igalang natin ang isa't isa dahil ang paggalang ay nagdudulot ng tamang respeto. Mayaman, profesional, o makapangyarihan ka man sa lipunan, maging ordinaryo o simpleng mamamayan ka, wala tayong karapatang husgahan ang ating kapwa. Alamin natin kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Pahalagahan natin kung ano ang mabuti at tama sa kanila. Ang Diyos lamang ang may kakayahang husgahan tayo, sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat sa atin. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.